Okay, simula ngayon Carla ay ano, scholar ka na ng namin. Natutuwa lang ako sa iyo kasi nakikita ko yung pagka desidido mo makatapos kahit na hirap talaga. Tama. Ano naman namin paghihirap mo kaya ano natin, solusyonan natin. Ano gusto mo sabihin? Salamat po. Palakpakan natin si ano? Scholar na ng team. Today, there is one person who will be happy and helped by Team Marcos, who was so happy that he couldn't stop crying. So now, let's join them on their journey. Started to get so serious, building up an illusion of a world full of trust. It was almost 4 p.m. when they arrived at Rosario, Batangas. And like before, they had to cross a river that sometimes had high water. But this time, they were lucky because there was no rain at this time. Carla, magandang hapon. Kumusta ka? Dito tayo. Parang medyo pumayat ka yata ngayon. Ano nangyari? Nagkasakit ka ba? Ha? Sumakit lang po yun. Oh, lagay ko yung microphone. Sumakit yung tiyan mo. Aray ko, may langgam nagpasok sa loob. Ayun oh. Kumusta ka naman? Okay na po. Sigurado ka? Okay ka lang? Opo. Oo, ang mama mo niyo, umuwi na ba dito? Hindi pa. Simula nung umalis. Hindi pa po ulit. Okay. May buwan na ba? Wala pa naman. Simula nung umalis siya, may buwan na ba? O hindi pa naman, wala pa namang buwan. Wala pa po ata. Wala pa, no? Okay, pero kayo ba, Carla, may contact ba kayo sa kanya? Nakaka-contact naman kayo sa mama mo? Opo. O kamusta naman daw siya doon sa trabaho niya? Ayos naman daw po. Okay naman, hindi ba siya inaatake na nung ano niya, nung pagka-stroke niya? Hindi daw. Sa awa ng Diyos. At hindi naman. Kamusta naman ang mga kapatid mo? Okay naman po. Okay naman. May tatanong ako sa'yo. Kumusta ang pagiging nanay sa mga kapatid mo? Yun na lang yung tanong ko. Okay lang po. Sigurado ka? Hindi ka ba hirap? Hindi na po. Bakit hindi ka ngayon hirap kumpara nung unang pagbisita ko na nahihirapan ka? Nasunod naman po sila sa akin yan. Sumusunod naman sila sa'yo. Umaiba ako, kumusta din naman ang pag-aaral mo? Bakit? Ano? Anong nangyari? Di ko po nahabol yung ano po. Yung? Hindi mo Yung nahabol mga yung... kulang ko po Bakit? noong una. Hindi mo na nahabol? O kumusta naging grado mo? Di ko pa po nakikita. Pero ikaw ba, Carla, sa pag-aaral mo ngayon, hirap ba? Hirap talaga? Opo. Kapag ba ikaw may mga bayarin, Carla, naibibigay ba ni mama mo? Kapag siyempre, public yung pinag-i-schoolan mo, di ba? So, wala naman siguro ang tuition fee. Pero ang pinakang gagastusan mo kasi dyan, yung lagay ng mga project. Paano kapag ka ganun? Saan ka kumukuha? Binibigyan po ako ng teacher namin. Wow, teacher mo na lang nagbibigay sa'yo? Opo. Ay, thank you kay ma'am. Siya yung advisor mo? Opo. Siguro nakikita ka nila ng opportunity, Carla, no?
ng pagsisikap. Kaya ganun naman yun eh. Ang teacher naman, kapag nakitaan ang bata, estudyante na walang pagsisikap o hindi interesado sa pag-aaral, hindi naman nila tutulungan eh. Pero si Carla, nakikita nila ng pagsisikap sa pag-aaral, kaya nila tinutulungan din. Ikaw, nag-ano ka pa ba? Harvest ka pa ba? Mag-harvest pa lang po. Hindi pa po, wala pa pong date. Wala pang Kaya- date. Pero sasaba ka pa rin sa pag-harvest. Opo. Talagang nasanay na siguro si Carla na nasanay ka na na nagtatrabaho sa poultry, yung pag-harvest nga ng mga manok. Nasanay na siya, kaya hindi na maialis sa katawan. Maganda naman yan. Kasi kapag ka nagtrabaho to si Carla, pag tapos na siya mag-aral, basic na sa kanya yung trabaho kasi sanay na siya sa hirap. Ikaw ba, Carla, kung magtatrabaho ka, ano sana yung pangarap mo? Pangarap, Halimbawa na lang, hindi ka nakapag-college. Halimbawa lang pero sa hanggat maaari sana makapag-kolehiyo ka. What if hindi ka makapag-kolehiyo? Ano yung gusto mong maging trabaho? pabrika po. Pabrika, ayun yung gusto mo. Kasi sa pabrika, kahit na K-12 ka, ay tanggap ka na dun, di ba? Dati nga, high school grad lang, wala pa yung 2 years na additional, nakatatanggap na eh. Pero hanggat maaari sana, mapagsikapan na ikaw ay makapag-kolehiyo. Teacher yung gusto mo. Hindi ako nagkakamali. Naalala ko. No. Teacher yung gusto niyang makuha na kurso, magkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Ang papa niyo, nakukontak mo ba? Kanina po. O hindi pa siya dito umuwi? Hindi pa po. Ay, nung po. O umuwi na siya dito? Ano po hindi? Nakauwi ba? Hindi. Nakauwi po. Isang araw lang. Isang araw lang. Carla, ngayon tatanungin ulit kita kagaya ng itinanong ko sa'yo dati. Ngayon sa sitwasyon ninyo magkakapatid, gaano kahirap yung wala yung mama at papa mo dito? Ngayong mga panahon na ito. Kasi hindi natin alam, baka mamaya may nagbago. Baka mamaya may nagbago sa buhay nila. Kasi matagal tayo ditong, yung unang punta natin dito, matagal na yun eh. So baka possible, malay natin, may nagbago o mas naghirap. Kamusta yung ikaw yung tumatayong magulang sa mga kapatid mo dito sa bahay niyo? Okay lang po. Okay, pero bakit sa mukha mo hindi? Ha? Okay lang po. Okay lang o pinipilit maging okay kahit hindi? Pinipilit po. Alam mo kasi, Carla, kahit di mo sabihin, ako kung ilulugar ko yung sarili ko sa sitwasyon mo, napakahirap talaga nang walang magulang sa bahay. Di ba? Kahit sino. Ikaw, Barans, kung may walang magulang sa bahay ninyo, okay ba kayo? Hindi, di ba? Kasi, sabi ko, magulang talaga yung kinakapitan natin sa bawat pagkakataon na may mabigat tayong pinagdadaanan. Magulang talaga yung tatakbuhan. So si Carla pa kaya na kung kailan lang umuwi sila mama niya at papa niya, hindi siya yung nag-aalaga dito. Carla, kamusta yung nangyari dun sa ano nyo? Pasensya ka na kung ngayon lang kami nakabalik. Kakamustahin ko ano nangyari dun sa pinapabarangay dapat kayo. Hindi ko po alam. Nakausap ba si mama mo? Hindi. Hindi ko po alam. Pero wala namang pumuntang barangay dito. Wala po. Wala naman. Maniningil lang po. Carla, ngayon, anong grade ka na ulit? Grade 10 po. Kung nagkataon lang, alam nyo guys, kung nagkataon lang na yung shop namin sa Bicol, ay nandito yun. Ako mismo magkukumbinsi kay Carla na pumasok sa shop namin kasi para magkaroon siya ng, alam mo yun, ng income
kung anong oras labas niya, di o kung kailan yung day off niya, pwede siya mag-sideline, di ba? Para may extra income siya. Kaso nga lang wala eh. Sa Bicol din ay pasara na nga namin na yun naman ay ginamit lang talaga namin ni Commander din halos para magkaroon ng income yung mga tao o tinutulungan namin. Kasi ilan din naman yung napapasok namin doon na kagaya binablog ni Commander. Kaso wala eh, malayo. Tsaka sarado na sa ngayon. Alam niyo naman yung story na mas pinili kong isara para makapokus kami dito sa Calabarzon. Okay. Carla, ganito. Ano yung pwede mong maibigay na aral sa mga tao o sa mga kabataan na kagaya ng dinadanas mo? Para mas lumaban pa sila sa buhay. Kasi meron dyan, Carla, hindi mawawalan. Minsan, nawawalan na ng pag-asa dahil walang magulang sa bahay. Ano yung maibibigay mong payo para sa kanila? Huwag po basta-basta sumuko. Carla, ikaw, dumadating ka ba sa point na pinanghihinaan ka ng loob? Opo. Ano yung mga nagpapahina sa loob mo para ipagpatuloy yung buhay? Mga kapatid ko po. Ano naman yung dahilan para lumaban ka pa sa buhay? Ano po? Para po sa mga gulang ko po. Alam mo, Carla, kami bumibilib kami sa kagaya mong babae ka pa naman. Kasi ang dami nga dyan mga lalaking anak pero hindi kagaya ng ginagawa mo. Ikaw, babae kang tao pero sinushoulder mo sa murang edad yung pagiging isang magulang dito sa mga tahanan, pati magtatrabaho sa poultryhan. Ang nalaman ko, ilan yung ulit binubuhat mong manok? 10 po. Oh my God, grabe guys. Nakapagbuhat nga lang si JM nun ng... JM, ilan yung nabuhat mo nun ng manok? Tig-2, bali 4 na piraso. Mabigat hindi? Mabigat na. No, mabigat na, 4 na piraso pa lang yun guys. How much more? Yung kay Carla, na 10 piraso ng manok, pinipilit niyang buhatin para lang kumita ng pera. Kailan kayo ulit mag-harvest? Anong buwan? Siguro po yung sa katapusan, mag-harvest po ata kami sa Balil. Carla, bilang babae at bilang mag-aaral na ng grade 10, hindi naman hadlang sa'yo para sa mga kaklase mong kapwa mo babae yung ginagawa mo. Hindi po. Bakit? Meron din po akong kaklase na nag-harvest. Okay, pero para dun sa iba mo mga kaklase, Mababait po yung mga kaklase ko. mabait sila. Sinusuportahan ka nila. So sa madaling salita, hindi ka nakakaramdam ng anumang insecurity sa sarili mo sa ginagawa mo. Hindi. Opo. Tama yun, Carla. Kasi kahit anong, di ba, alam mo naman yun, nasa edad ka na eh. Kahit anong marangal na trabaho, hindi dapat ikahiya, di ba? Kahit nagtitinda ka pa ng mani, kahit ano pang tinitinda mo. Kami, nila Rans, dumaan kami sa kagaya ng edad mo, nagtitinda kami ng pinya. Inililibot ko yung pinya na yon ng lola ko. Nagluluto siya ng nilagang saging. Inililibot ko yung saging na yon. Minsan kasama ko si Rans. So hindi ako nahihiya kasi marangal yun na trabaho, di ba? So yung ginagawa mo, marangal yun. Kaya hindi ka dapat magkaroon ng insecurity sa sarili mo, di ba? Okay, Carla, muli humingi kami ng paumanhin ng team kung ngayon lang kami nakabisita ulit, ha? Pasensya ka na, pero bayaan mo at ngayon na medyo maging maluwag yung mga schedule namin, dadalas-dalasan namin na pumunta dito sa iyo, ha? Ikaw, Nagatim tayo doon nakaraan ng baka. ha? Nagatim tayo pumunta dito kasi baka. Alam mo ba yun? Opo. Nakita mo? Saan mo nakita? Sa ano niyo po? Huwag mong ganyan, baka maingay. Saan mo nakita? Sa vlog po. Oh, nakita mo na nagtaray sana kami pumunta dito. Kaso nga lang sobrang baha. After nun, di na tayo nakabalik. Sudan. Yung baha.
Okay. May araw na nakita nyo naman yun sa vlog. Nagtaray kami pumunta dito kala Carla, kaso nga lang ang problema, sobrang lakas talaga nung hangin. Nung agos ng tubig, kaya hindi na kami nakatuloy. Kaya ngayon lang ulit kami nakabisita. Para nakabisita tayo nun, dito yung mama niya eh. Ano kaya? After nung baha yun. Pumunta tayo dito, di ba? After nung baha, pumunta tayo. O tama, may baha nun, then after nung baha, ilang araw o 2 araw bumalik tayo dito, tapos nadat na natin si mama niya. Ganun yung nangyari pala, naalala ko na. Makalimutin na. Wala na, lahat na tayo dito makakalimutin. Okay, so sa ngayon, Carla, saan ka kumukuha ng allowance? Nagpadala po si mama kagabi ng 500. 500 pesos? Hanggang ilang araw yun para sa inyo? Bukas po. Hanggang bukas lang yun? Opo, binigyan po namin yung kapatid namin dun sa lola namin. Binahagian nyo pa? Opo. Grabe yung babait nyo naman na kapatid. Bakit yung bang kapatid nyo doon, wala bang sapat din na kinikita yung nag-aalaga sa kanya? Ay, wala naman pong trabaho yung lola ko eh. Okay. Kaya binahagian nyo rin. Magkano binigay nyo? Pambaon lang po niya. 100 po. Tapos, bibili daw po kami bigas. Kaya 100 lang binigay. Alam mo, sa sinabi mo, parang napaisip ako na naawad din ako sa mama mo. Kasi alam mo ba, yung nanay ko dumaan din sa pamamasukan. Namamasukan yung mama mo, di ba? Sa bahay. Alam mo ba, namasukan din yung nanay ko noon. Nag-aaral ako ng kolehiyo. Then lagi siyang umiiyak kasi nga halos hindi na niya kayanin yung pagpapadala ng allowance ko. Tapos biglang naalala ko yung nanay ko sa sinabi mo na nagpapadala yung mama mo ng 500. Alam mo ba yun ay talagang dugot pawis na yung 500 na yun para sa mama mo? Lahat na dun, ibinuhos niya na dun sa 500 na yun. Lahat na makakayanan niya dun sa pagtatrabaho niya. Yung nanay mo, gada ilang weeks kayo padala ng 500. Hindi ko po alam. Pag humihingi lang po kami. Pag humihingi lang kayo, sa isang buwan, nakakailang padala siya? Sa pagkakaalam mo. Hindi ko po tanda. Umaabot ba ng 4, 5? Para pong 5. 5. So, sa gada padala niya magkano? 500. 500 talaga. So, 2,500 yun. Magkano ang buwan na ng nanay mo, alam mo ba? Hindi po. Hindi mo alam. So, possible yan guys sa Manila, Cavite. Laguna po. Laguna. So, baka possible yan. Hindi pa yun umaabot ng 10,000 guys. No, kasi nasa Laguna. So, ngayon, alam ko naman na nagbabayad-bayad din kasi yung mama niya. Kaya siguro yun yung ipapadala sa kanila. Tama ba ako? Okay. So, ito na lang, Carla. Anong masasabi mo sa mama mo? Baka mapanood niya tayo. Mag-ingat lang po. Mag-ingat at alagaan din kahit paano yung sarili niya. Opo. Kasing mama mo na stroke na yun. Mahirap para sa isang taong stroke ang magtrabaho pero pinipilit nila para sa inyong mga anak. Kaya sana lagi mong ipag-pray yung mama mo. At madalas mo siyang kamustahin. Ha? Opo. Ipapangako mo ba yun? Opo. Okay. Hindi lang kapag kahihingi tayo ng pera, so sana madalas natin siyang kamustahin. Ganun ba ginagawa niyo? Opo. Lagi po kaming tumatawag. Tama yun. Kasi yun lang, malay mo, parang nanay ko, kayo lang yung nagpabibigay lakas sa kanya. Paano na lang kung yung lakas niya hindi niya maramdaman? Sa papa mo, ano masabi mo? Mag-ingat din po. Ikaw, gaano mo kamahal ang nanay mo? Mahal na mahal po. Ang tatay mo? Ganun din po. Okay, so Carla, salamat sa mga sagot mo sa
munting katanungan ko sa'yo ngayon. And then, guys, isa lang yung purpose sa mga tanong ko. Tinatry ko si Carla kung gaano na siya din ka-matured mag-isip para sa mga magiging sagot niya sa atin. So, nakita ko naman na siya ay parang, kumbaga, parang hinubog na din siya ng panahon na siya ay magulang dito sa mga kapatid niya kasi wala kang magulang. So, yun yung nagbibigay maturity din sa bata kay Carla. Okay, Carla, sa ngayon, na napabisita kami dito, bigyan kita ng pang-allowance nyo. Ha? Kasi yung 500, magkano na lang natira? 200 po. 200. Kasi kumain kayo ngayon. Anong inulam nyo ngayong araw? Pechay po. Binili ba yan o hiningi sa kapitbahay? Hiningi lang po. Hiningi. Okay. So, saan nyo nagasos yung 200? Kasi nagbigay kayo ng 100, then 400, then 200 na lang natira. Kasi 200. Kahapon po, bumili po kami ng bigas. Kasi kahapon pa pinadala, no? Ngayon, guys, alam natin kung gaano kamahal yung bilihin ngayon. Kasi kahapon lang pinadala yung 500, yung 200 na lang ngayon. Wala, ganun talaga, guys, eh. Kumbaga, pamahal yung bilihin natin ngayon. Kaya, yan, ganun talaga. Okay. Bigyan kita ng, dagdag allowance niya, ha? Okay. Hawakan mo. Dagdag mo sa allowance niyo, ha? Basta, Carla, mag-aaral ka mabuti, ha? Ha? Opo. 2 taon na lang, makakatapos ka na. Kaya mo sa pautay-utay na kumbaga tulong namin ng magulang mo sa iyo sa pag-aaral mo. Sana naman makatapos ka kahit paano ng pag-aaral, ha? Opo. Kung ikaw ba tatanungin, Carla, kung gagawin ka ba namin scholar, mabibigyan mo ba kami ng magandang grado? Ha? Tatry ko po. Susubukan mo yung best mo. Sige, Carla, ganito na lang. Nakita ko kasi na kagaya na sinabi mo kanina, naisip ko na hirap ka nahabulin yung mga grades mo dahil nga hindi ko alam kung minsan hindi ka makapag-provide, di ba? Kasi siguro yung ipoprovide mo, kakain nyo na lang. Tama ba ako? Gusto mo ba mag-scholar namin? Opo. Ha? Hanggang makatapos ka ng ng grade 12? Opo. Gusto mo ba? Opo. Pwede kaya siya scholar ng team? Pwede naman siguro. Ha? Pwede naman. Pwede? Basta Okay. may maintain niya yung grade niya, yun lang naman lagi ang isa mga school. Ang kailangan lang naman namin, Carla, is para sa'yo naman yun, hindi naman sa amin. Ang gusto ko lang naman pagbuti mo yung pag-aaral mo, then i-proof mo din sa amin na kumbaga talagang deserve mo na maging scholar ng team, no? So ito, Carla, bibigyan kita ng pagkakataon na magkano ba ina-allowance mo sa kada linggo? 100 po. 100 pesos kada linggo. So sa madaling salita, 700 a week. Diba? Yung binabaon mo. And then bukod pa dun yung mga project nyo. Okay, simula ngayon, Carla, ay scholar ka na ng namin. Ha? Okay ba sa'yo? Opo. Ako nang bahala sa mga allowance mo. Wala tayong sponsor dito pero natutuwa lang ako sa'yo kasi nakikita ko yung pagka desidido mo makatapos kahit na hirap talaga. Naglalakad ng malayo. Minsan hindi makaprovide ng mga kinakailangang bayaran. O huwag ka na umiyak. Basta scholar ka na ng team. Ha? Ako na bahala. Basta pagsikapan mo lang yung pag-aaral mo kasi alam mo, naawa din ako sa magulang mo. Stroke siya Tapos nagpipilit magtrabaho. Alam mo kung yung nanay ko nga lang na nabuhay siya sa stroke. Hindi ko rin gugustuhin na magtatrabaho siya. Diba? Siguro ganun ka din naman. Sige, simula ngayon ay scholar ka na namin, ha? Carla,
Okay? O, dapat maging masaya ka, huwag ka malungkot. Ha? Kami nang bahala, magsasabi ka sa akin, Kuya Marcos, may kailangan akong ganito, ganyan. I-chat mo ako. Nakakapag-chat ka naman sa akin, ha? Opo. And then, simple lang yung gusto ng team. Gusto lang namin na pakitaan mo kami ng magaganda mong grado. Ha? Wala nang rason para bumaba ka kasi alam ko bumababa lang naman yung grade mo dahil hindi mo mai-comply yung mga kinakailangan. Dahil sinabi mo dati na isa ka sa top student, so possible maibabalik mo yung kapag may provide mo lahat. Ha? Papalakpakan natin si scholar na ng team. Ako nang bahala. Kahit walang sponsor guys, tulungan natin si Carla kasi deserve naman ni Carla eh. Kapag sisikapan natin yan, mapatapos si Carla. Nandito naman tayo na naka-stay sa Calabarzon, so walang imposible. Tsaka nandiyan si God, supportahan niya tayo. Okay ba, Carla? Tama. Alam naman namin yung paghihirap mo, kaya solusyonan natin. Ano gusto mo sabihin? Salamat po. Walang ano man, basta lang, tuloy lang sa buhay. Ha? Alam mo, Carla, pag nagtapos ka ng pag-aaral, maniwala ka sa akin, basic sa yung mga bagay-bagay. Kasi sanay ka na sa hirap ng buhay eh. Tigil na. Sana. Balita mo sa mama mo, ha? Magandang balita. Sabi mo, Ma, yung kikitain mo, magtabi-tabi ka din kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Na wag naman sana. At least, Ma, hindi na tayo kailangan mangutang. May madudukot na tayo. Di ba? Si Kuya Marcos na daw bahala sa pag-aaral ko. Okay ba yun, Carla? Opo. Okay, sige. Basta dire-diretso lang. Basta huwag ka mahihiya sa akin magsabi kapag may bayarin, ha? Opo. Okay, every week, andito lang naman, pupunta din kami minsan kala niya. So, lapit lang. Pwede kami pumunta dito at mag-abot ng allowance mo. Ha? Okay. Ano pa ba? Ang kaya pwede na may tulong sa'yo? Ha? Ano pa bang kailangan na may tulong? Pwede may tulong? Meron pa ba? Sa pag-aaral mo, ano pang kailangan? Wala na po. Sigurado ka? So, yun lang naman yung pinunta ko dito. Kaya tinatry kita kaninang tanungin sa mga naisipan kong tanong sa'yo para masubukan ko kung maramdaman ko ba na deserve mo ng scholarship. Sige, scholar ka na. So, wala lang kami dalang certificate ngayon pero kasi biglaan. Pero yun, importante kami nang bahala. Ha? So, si Carla yung pinakauna nating scholar dito sa Batangas. Siya yung pinakauna nating scholar. Si Ate Ninya unang napabahayan, si Carla naman unang scholar natin dito. Ayun, supportahan nyo kami guys para kay Carla para mapatapos natin siya hanggang sa pag-graduate niya ng K-12. No, Carla, congrats, kami tayo. Congrats. At scholar ka na. Okay, sa anong araw ngayon? Sunday. Then, every Saturday kami pupunta dito para magbigay ng allowance sa'yo. Ha? Ha, Carla? Opo. Okay, sige, tala. At malay natin may mga blessing pa din dumating sa kanya. Yun lang. So, guys, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito kala Carla ngayon, sa naging biyahe namin at sa naging pagtawid namin sa ilog nila dito. Thanks kay God kasi walang tubig. At ayun, thanks sa pagbigay din ni God sa atin na maisipan natin na siya yung maging scholar. Ito siguro yung gusto ni God kaya gawin lang natin. So maraming salamat. Shoutout ulit kay Ninang Adelina, Adeluson, Tita Faye at sa iba pa na tumutulong sa atin. Maraming salamat po. At huwag niyo kalimutan supportahan syempre Commander ni Marcos at si Rans. Ayan, maraming salamat, supportan niyo ang Team Marcos. At ilang tulog na lang guys. 11 days na lang, makakapag-bakasyon na kami dyan sa Hong Kong. So kita-kits tayo dyan. Naka-ready na yung papamigay ko sa inyo. Naka-ready na yun. Gusto lang naming sana magkita-kita tayo para makapagpasalamat kami ng personal sa suportang ibinibigay nyo, sa walang sawang suporta. Kaya guys, maraming salamat. Ano gusto mo sabihin sa kanila, Carla? Maraming salamat po. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. And God bless guys.
Ingat po, kita-kits sa susunod na vlog natin. Marami pa kaming pwedeng gawin na pagtulong dito sa Calabarzon. Basta't nandyan kayo, nakalalay sa amin, gagawin namin yung best namin at pagsisipagan pa namin. Ingat guys, God bless, happy birthday sa may mga kaarawan ngayon. Sa nanay ko, happy birthday. Kahit nasa heaven ka na, happy birthday sa ima. And I love you. God bless po, ingat. Okay na yan. Sige ka. They sing hallelujah.